Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel, dito sa Bolts TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan para sa isa na namang reaction video at komentaryo. At ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Philippine Navy naghahanda sa pag-okupa sa Grande at Chiquita Islands mga kababayan, at dyan nga po sa mga isla na yan ay magtatayo po ng isang military base ang ating Philippine Army. Yan ang ating alamin at pag-uusapan mga kababayan. Kayo po ba, ang opinyon ng sambayanang Pilipino? Payag po ba kayo na magtayo ng military base ang Pilipinas dyan sa mga isla na yan? Actually, yan po ay parte ng West Philippine Sea at nandiyan po sa may bandang SBMA o sa may Subic Bay mga kababayan. Etong itatayong military base ng Philippine Navy. I-comment nyo dyan sa ibaba kung kayo po ay payag o sang-ayon sa pagtatayo ng military base. So, dyan po sa mga isla na yan ng Philippine Navy mga kababayan. Alright, so wag na natin patagalin. Umpisahan na natin to. Let's go. Yes, the thrust right now of the Philippine Navy is to prepare for the eventual occupation or preparation of the land that will be awarded through a presidential proclamation declaring part of SBMA and Grande Island, Chiquita Island as military reservations. Naghahanda na ang Philippine Navy sa posibleng pag-okupa sa Grande at Chiquita Islands sa Subic Bay. Oras na ideklara ito ng pamahalaan na military reservation areas. Sabi ng Department of National Defense, isang strategic location at vantage point ang lugar na malinaw na makikita ang mga pangunahing ruta ng dagat sa West Philippine Sea. Kabilang ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayan mga kababayan, mas maganda nga siguro na magtayo tayo ng ating mga military reservations po dyan sa area na yan, para naman mas madali natin na mabantayan yung mga isla po natin dyan sa West Philippine Sea, lalo na yung Bajo de Masinloc mga kababayan. Talaga namang binabantayan yan ng Philippine Coast Guard. So kung i-imagine ninyo mga kababayan, yung mga lugar po na yan, napakalapit na po talaga dito sa ating bansa. Ang nagiging pasok o yung pagpasok na itong mga barko ng Philippine Coast Guard, yung ginagawa nilang operation diyan, yung ginagawa nilang panghaharas doon sa mga mangingisdang Pilipino, diyan po sa parte na yan ng Pilipinas o ng West Philippine Sea o ng exclusive economic zone ng Pilipinas, talagang napakalapit na po sa ating kalupaan mga kababayan. So medyo nakakabahala at nakakatakot po. Dahil konting-konti na lang yan mga kababayan. Diba? Imagine ninyo ilang kilometro na lang, kayang-kaya na nilang dumaong sa mga isla po natin o dyan sa kalupaan po natin. At nandyan din po sa Subic Bay mga kababayan, may mga military base po tayo dyan. May mga military base din ng Amerika dyan po sa parte na yan. At kung ang mga barko po ng Philippine Coast ay ng China Coast Guard at ng PLA Navy ay malapit po dyan sa mga isla na yan o dyan po sa may Subic, delikado po yan mga kababayan. Nakakabahala po yan. Dahil parang ang mangyayari dyan kagaya ng sa nangyari sa Amerika sa Hawaii po noon. Diba yung sa Pearl Harbor? Nung inatake nila yung Pearl Harbor, wala silang nagawa. Paano kung ganun ang gawin ng China? Bigla-bigla na lang silang atakihin. Diyan po sa Subic Bay, napakalaking damage po ang magagawa niyan sa puwersa ng Amerika na nandirito sa Pilipinas. Kahit pa sabihin natin makabawi sila o maka-rest back sila doon sa mga barko o makaganti sila doon sa mga barko ng Amerika ay ng China na umatake sa kanila, the damage has been done. Diba? May damage nang na-inflict sa kanila. Diba? So imagine ninyo, napakadelikado po kung yung mga barko po ng China malapit po dyan. Kaya maganda
na makapagtayo tayo ng sarili nating mga isla na i-occupy po dyan, makapagtayo tayo ng mga military natin, no, military base, no, o military reserves o reservation dyan sa area na yan para kahit papano mamomonitor natin yung mga galaw po ng mga barko ng China Coast Guard at PLA Navy, di ba? Makakatulong din kung magkakaroon ng military reservation upang maprotektahan ang mga operasyon sa Subic Special Economic and Freeport Zone. Exactly. The natural layout of Subic Bay provides safe harbors for our ships. The aircraft, we have a runway is already existing. Hence the need to be able to have a military presence, a foothold in the Subic area. Yan, no. Kailangan may mga, para magkaroon din tayo ng ano dyan, ng military presence doon sa area na yon, mga babayan. Which is good, no? Which is good. Maganda yon na nagpe-prepare tayo ahead of time. 'Di ba? Hindi kagaya ng nakaraang administrasyon. Wala silang ginawang ganyan ata, mga babayan. Kung meron man, paki-comment nga sa ibaba. Ang tanging nangyari nung panahon nila, no, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, nakapagtayo lang po naman ang mga ng mga artificial island ang China, mga babayan, sa West Philippine Sea. Na sinasabi nila na noon pa naman daw nandiyan na yung mga Chinese na yan. Pero walang ginawa yung gobyerno natin noon. Ang panahon ni Duterte. 'Di ba? Hindi kagaya ngayon. Pumapalag-palag tayo. 'Di ba? Tuloy lang yung ating pagbabantay diyan. Tuloy-tuloy yung pagbabantay natin sa ating EEZ. Pero kung noong mga panahon na yun, hindi sila nakipagkaibigan sa China, mga babayan, baka hindi sila nakapagtayo ng kanilang mga artificial island dyan. Diba? Imagine niyo na lang, mga babayan, kung wala yung mga artificial island ng China dyan at hindi nila nagawa yan, baka wala silang ganyang karaming barko, no, dyan sa West Philippine Sea. No? Naisahan na nga tayo during panahon ni Aquino. At nung panahon po ng mga Duterte, pinabayaan na po nilang tuluyan. Yung EEZ, yung West Philippine Sea, pinabayaan na ng tuluyan. Hindi na nabantayan. Kaya nga nakapagtayo sila ng mga artificial island nila dyan at ngayon na-militarize na nila. Tayo, wala man lang tayo nagawa dyan. Diba? So, mali. Maling-mali yung naging diskarte na yun. Matatandaan noong March 19, nahuli ang 6 na dayuhan at 2 Pilipino sa Grande Island na sinasabing sangkot umano sa pang-espiya at kidnapping na may kinalaman sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Nilinaw ng Philippine Navy na walang kinalaman ang pag-aresto sa mga dayuhan noong 1 linggo sa Grande Island sa plano ng pamahalaan na gawing military reservation ang lugar. The foreign nationals that were arrested on Grande Island were there even before the talks of having that as a naval reservation. Nauna sila doon. Bago lumabas yung news na gagawing naval reservation ang part of Subic Bay. Samantala, sa kauna-unahang pagkakataon, lumahok ang sandataang lakas ng Pilipinas sa prestihiyosong Raisina Dialogue sa India nitong nakaraang linggo. Pinangunahan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang pagdalo ng Pilipinas, kung saan nakibahagi ito sa mahahalagang diskusyon tungkol sa regional security at defense cooperation. Hinikayat din ito ang India at South Korea na sumama sa security group na Squad, isang informal multilateral partnership sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos, Australia at Japan. During the event, he engaged in key discussions on regional security and proposed expanding the Squad. This security grouping to include India and South Korea to strengthen Indo-Pacific defense cooperation. Inihayag din ni Browner sa dialogue ang lumalagong ugnayan ng Pilipinas at India sa pamamagitan ng mga joint maritime exercise, defense acquisition at training exchanges. Maganda to, mga babayan, no, kung makakasali o mapapasama sa Squad Alliance yung India at South Korea. 'Di ba? Mas lalakas pa yung ating depensa diyan at yung mga defense cooperation ng Pilipinas dito sa mga bansa na to. 'Di ba? Mas malakas din yung magiging puwersa na magre-reject po sa mga ginagawa ng China
mga kababayan. Diba? Maganda yan. Sabi ng AFP, layo nitong palawigin pa ang pakikipag-alyansa sa mga bansa na may kahalintulad na pananaw upang mapanatili ang bukas at malayang Indo-Pacific region. Overall thrust with all of this is, of course, mapalawig nga natin yung alliances natin with like-minded nations and well-meaning nations. And so we're reaching out to the most number of nations that are willing to join us in this bandwagon towards one common goal, to maintain an open, free and open Indo-Pacific. Ang RACINA Dialogue ay isang taunang pagtitipon ng mga policymaker, opisyal ng militar at eksperto sa iba't ibang bansa na isinasagawa sa New Delhi, India. Ryan Yan, mga kababayan, no? Anong masasabi niyo dyan, mga kababayan, no? Sa mga nangyayari na to ngayon? At nagkakaroon tayo ng mga dialogo, meeting sa iba't ibang panig ng mundo, no, na posibleng maging kaalyado po ng Pilipinas. I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs, it's on Bobs TV. Peace. ML.